Sa ngayon, lumalala po ang tinatawa. Sa ngayon, lumalala po ang kahirapan o tumitindi po yung krisis dahil sa pagkakaroon po ng tinatawag na giyera sa Iran. Nagtaasan po ang mga petroleum. Ang pagtaas po ng mga gasolina ay pagtaas din po ng mga bilihin lahat. Ngayon, nag-aalala po yung karamihan doon sa mga walang karapatan magtrabaho, doon sa mga walang trabaho. Paano sila makakasurvive? Tinatanong ng karamihan kung paano makakasurvive yung mga taong walang trabaho. E di dahil sa nangyayari ngayon, ang isang gobyerno nagbibigay ng ayuda para mabuhay ng maayos. Subalit ang hindi nila nakikita, paano po yung mga walang karapatan magtrabaho? Hindi ba sila bibigyan ng ayuda? Yung mga walang karapatan magtrabaho? Ang tinutukoy ko pong mga walang karapatan magtrabaho, yung mga tagapagturo ng reliyon o sekta. Mga walang karapatan magtrabaho po. Sila po ay umaasa sa limos. Yung pong umaasa sa limos, bakit hindi nila nakikita? Paano po nabubuhay yung mga ministro, mga pastor, mga tagapagturo ng reliyon? Manapa itong mga tagapagturo ng reliyon, tinuturuan pa nila yung mga miyembro nila na magalit sa gobyerno o sa tinatawag na gobyerno. Dahil dun sa mga paglala ng kahirapan. Pero kung tutusin po, para sa akin pagka pinag-aralan mo yung sitwasyon ng isang bansa, mawala man po yung korupsyon sa panig ng gobyerno, hindi po uunlad ang isang bansa. Bunga po ng ang mga tao may kanya-kanyang reliyon. Ang yaman po ng mga tao dinadala sa reliyon. Ang binibigyan po nila ng yaman ay mga walang karapatan magtrabaho. Nagpapakilala po silang mga tagapagturo. Ang lagi po nilang bukang bibig ang pinakakarapatan o pinakatungkulin nila ay ang magturo. Meron po akong naalala na gustong i-share sa inyo. Ito pong nasa Lucas, sa Lucas Kapitulo 10, talatang 37, babasahin ko po sa inyo kung anong nakalagay dito. Pakinggan po ninyo at babasahin ko. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Dito po kasi, merong nakaharap ang Kristo, hindi pangkaraniwang tao, kundi dalubhasa sa kautusan. Sinusubok niya ang Kristo. Kaya nagtanong siya, paano siya magmamana ng buhay na walang hanggan? Tuloy natin ang basa. Sinabi sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Sumagot siya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo
Ang ibang termino po ng ibigin, mahalin na. Patandaan po natin. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kanino po itinuturo ito? Mas maganda po itutuloy natin ng basa. At sinabi sa kanya, tumpak ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Hindi na nahirapan ang Kristo na magbasa ng Biblia o ng mga kautusan. Dahil kabisado na nung dalubhasa sa kautusan. Kung ano yung nilalaman dun sa mga nakasulat sa kautusan. Ang unang utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, kung ano. At ang pangalawang utos, ito po yung pangalawang utos, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, sa ibang termino po, mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kanino po itinuturo ito? Sa dalubhasa sa kautusan. Doon sa pangalawang utos, mahalin mo o ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kanino itinuturo ito? Sa isang dalubhasa sa kautusan. Kilalanin po natin ngayon ang mga tagapagturo ng reliyon o ng iba't ibang reliyon, lalo na sa Iglesia ng Manalo. Pansinin po ninyo yung pangalawang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa o ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Paano po ba ang pagmamahal sa sarili? Paano po ang pagmamahal sa sarili? Para magawa mong magmahal sa iba. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 28, kung paano po ang pagmamahal sa sarili. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 28, 29. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Paano po ang pagmamahal sa sarili? Lalo na kung nagpapakilala kang lalaki. Magagawa mong pakainin. Kilalanin po natin ang mga tagapagturo ngayon ng reliyon. Paano sila kumakain? Mga wala po silang karapatan magtrabaho. Umaasa lang sa limos. Ikukumpara po natin. Ang mga kinikilala ba ninyong mga tagapagturo, magagawa ba nilang mahalin ang kanilang sarili? Kung isang naalala ko pagka nanliligaw ka I love you, I love you. Kung isang sumasagot yung babae, hindi, mapapakain mo ba ako? Kaya mo ba akong buhayin? Kung isang yun ay pangbabara, pero tama lang. Sa isang lalaki, dapat po, bago siya manligaw kailangan ipapakita muna niya na kaya niyang mahalin ang kanyang sarili. Ibig sabihin, magagawa niyang pakainin. Kasi kung kukuha pa siya ng iba, kung siya pinakakain lang ng magulang, di ba? Pinakakain lang ng magulang, kukuha pa, di pa bigat kayo. And ito ay ini-apply po natin sa isang tagapagturo kasi tinuturuan ni Kristo. Ang nagtatanong kay Kristo, isang dalubhasa sa kautusan.
kinakailangan po magagawa ng isang tagapagturo na pakainin ng kanyang sarili. Ikumpara po natin sa mga tagapagturo ng reliyon. Kung magagawa nilang pakainin ng kanilang sarili. Kapag ka ang isang reliyon, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po nila magawang pakainin ng kanilang sarili. Kaya nanlilimos lang po ng voluntary contribution para mabuhay. Hindi po ang pinakatungkulin nila, pinakakarapatan nila mangaral. Alam niyo po, ito nga lang sa pangalawang utos kung magagawa niyang mahalin ang kanyang sarili. Si Manalo, magagawa ba niyang mahalin ang kanyang sarili? Hindi niya magagawang mahalin ang kanyang sarili kasi umaasa lang sa limos. Pinakakain lang. Paano po yung pagmamahal sa sarili? Kaya mong pakainin. Baka naman si Apostol Pablo, hindi siya. Baka naman si Apostol Pablo, hindi siya nagtatrabaho. Mas maganda po babasahin natin. Ganito po ang ating matutunghayan. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10 po. Ganito po ang ating matutunghayan. Ito pong talatang ito, o mga talatang ito, Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10, hindi po binabasa ng iba't ibang reliyon o sekta. Lalo na sa Iglesia ni Manalo. Si Apostol Pablo ba, magagawa ba nilang pakainin ng kanilang sarili? Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Yan ang tunay na apostol. Apostol, tunay na tagapagturo, nagtatrabaho. Yung mga ministro ninyo, mga pastor ninyo, lahat. Kasi hindi binabasa ang mga talatang ito. Tuloy natin. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan ng kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Alam niyo po, kung nababasa niyo mga talatang ito, yung walang karapatan magtrabaho, hindi dapat pakainin. Utos hindi lamang po pinakakain Binibigyan pa ng bahay sa Forbes Park, 1 billion. Binibigyan pa ng eroplano. Magandang opisina. Mga walang karapatan magtrabaho. Kaya bago ka magturo, babasahin ko sa inyo, bago kayo magturo, turuan mo muna ang iyong sarili. Saan mababasa? Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Roma, Kapitulo 2, talatang 21, sa New Filipino Version, basahin ko po sa inyo kung anong nakasulat dito. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Tuturuan mo yung mga kaanib na huwag silang maging tamad. Minsan binabasahan mo pa ng talata. Ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 6, 11, 12. Samantalang ikaw pala ang hindi dapat pakainin bilang tagapagturo. Bakit? Hindi mo binabasa.
Hindi mo kasi po, ang pinakatungkulin po nila mangaral eh. Ang pinakatrabaho nila magturo eh. Bakit nyo itinatago? Ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Kailangan malalaman ng mga kaanib. Kaya ang tunay na tagapagturo, hindi sila umaasa sa tulong. Upang hindi maging pasanin, nagtatrabaho sila para maging halimbawa. Kasi ang tagubilin, huwag pakanin ang ayaw gumawa. Ang pinakakain po ng mga miyembro, yung walang karapatan magtrabaho. Nagpapakilala po silang lalaki. Nagkukutis babae. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Hindi po ang pinakatungkulin nilang mangaral. Itinatago nga nila. Ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Ano naging trabaho ni Apostol Pablo? Ganito po ang ating matutunghayan. Kahit saan makarating, 18. Aklat po ng Gawa, pasilin po ninyo kung ano nakasulat dito. 18:3. At dahil ang hanap buhay niya tulad din ng kanila, tumuli siya sa kanila. At sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda, ang hanap buhay nila. Ang pinakatungkulin po nilang mangaral Bakit ayaw nilang ituro ang 18:3 ng Gawa? Ang tunay na tagapagturo, kahit saan sa makarating, nagtatrabaho. Para hindi siya maging pasanin. Para hindi siya umasa sa tulong. Tuloy po natin ang pagtuturo dito po sa ginawang halimbawa sa Lucas. Tuloy natin ang pagtuturo dito sa Lucas. Kapitulo 10. Yung pagtuturo ni Kristo, nagbigay siya ng halimbawa Ganito po. Subalit sa pagnanais niya sa ipagmatwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, "At sino ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong bumaba mula sa..." Ito po, nagbigay ng halimbawa ang Kristo. Kasi nagtanong yung dalubhasa sa kautusan kung sino yung kapwa-tao niya. Ngayon, nagbigay siya ng halimbawa. Pansinin po ninyo Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem, patungo sa Jericho, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan niyang halos patay. Dito po, ipinakikilala rito yung kapwa-tao niya. Hindi niya kilala. Hindi kilala ng dalubhasa sa kautusan ang binigay na halimbawa. Ginawa ng masama ng mga tulisan. Ang ibinigay na halimbawa, ulitin natin. Tuloy natin ang basa. At nagkataong bumaba sa daang yon ang isang pari, sa ibang termino o sa ibang salin, saserdote. At nagkataong bumaba sa daang yon ang isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Sa ngayon kasi, marami pong mga reliyon. Lalo na ang Iglesia ni Manalo, ipinakikilala nila na ang Iglesia ni Manalo ay napakayaman. Napakayaman. Kaubaga naman si Manalo, meron siyang eroplano, meron siyang bahay sa Port Gaspar. Walang karapatan magtrabaho yan. Doon sa mga nagbibigay ng abuloy sa kanya. Nagbibigay ng abuloy, para mabuhay siya. Hindi lamang po para mabuhay. Meron siyang kotse, meron siyang bahay, meron siyang opisina. Lahat. Ibinibigay na sa kanya lahat. Nagpagawa siya ng hospital.
Tingnan niyo po yung inyong mga reliyon, baka meron pong hospital. Pwede bang magpagamot ng libre mga kaanib? Pinakakain, yung nagpapakain sa'yo, may sakit. Gagamutin ba ng libre? Eh, saan mo kinuha yung puhunan? Kapital. From voluntary contribution ng mga kaanib. Naalala ko si Felix Y. Manalo eh. Si Felix Y. Manalo nakarating po ng Amerika. Ginamit niya yung pondo. Nagpagamot po siya sa mga hospital ng protestante. Ng mga protestante. Pag-aari ng mga hospital ng mga protestante. Kasama niya yung kanyang anak na si Peranio G. Manalo. Gumamit sila pondo ng reliyon. Ngayon, nagtayo si Peranio G. Manalo ng hospital. Kung may magkakasakit dun sa mga miyembro, kasi po, halimbawa ganito po, ako, pinakakain nyo lang. Pagkatapos yung ibinibigay nyo sobra-sobra, igagamitin kong puhunan o kapital. Eh di lang tarang niloloko ko kayo. Bakit? Eh pagbabayarin ko pa kayo eh. Eh may pondo naman, bakit hindi yun ang gamitin eh? Bakit hindi nyo ituro kay Manalo? Kung siya nagagamit niya ang pondo, pambili ng aeroplano, pambili ng bahay sa Forbes Park, yung bang mga doktor doon, hindi ba niya pwedeng bayaran from voluntary contribution para magamot yung mga miyembro? Eh wala silang pakialam. Kaya nga sa iglesia ni Manalo, para hindi mapansin yung hospital eh. Nagpapahid sila ng labis. Eh kung si Felix Y. Manalo nga, kaya nga nagpunta ng Amerika eh. Dahil hindi siya naniniwala doon sa pahid ng labis eh. Kung naniniwala siya, hindi pupunta ng Amerika para gumastos. Ang system, hindi naman po masamang magpagamot sa iba. Halimbawa sa ospital, hindi naman po masama yan. Ang nagiging masama lang, ikaw, pwede kang gumamit ng pondo, eh yung mga miyembro hindi pwedeng gumamit. Hindi nila pwedeng pakinabangan ng mga nagbibigay ng abulo eh. Yun lang ang nagiging masama. Bakit? Eh nagtayo ka ng hospital, pinagbabayad mo yung mga nagbibigay sa'yo, yung nagpapakain sa'yo, yung bumubuhay sa'yo. Tuloy natin ang basa para naman. At nagkataong bumaba sa daang yun ang isang pari ng kanyang makita ito siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang isang Levita. Dumating siya sa lugar na yon at kanyang makita ang taong yon. Siya ay dumaan sa kabilang panig. Subalit, ang isang Samaritano na sa kanyang paglalakbay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong yon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at kinalian ang kanyang mga sugat. Pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop. Siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at anumang karagdagan mo pang gastusin, babayaran kita sa aking pagbabalik. Dito po meron pong isang Samaritano. May pera. Meron siyang kurwari sa panahon na yun. Dinala sa isang bahay panuluyan ang ginawa ng masama. Ibig sabihin, may pera siya. Sariling pera yun, ha? Sariling pera. Samaritano. Tuloy natin ang basa. Ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Kanino itinuturo ito? Sa isang dalubhasa sa kautusan. Tinuturuan niya kagaya ng Samaritano. Kilalanin ninyo yung mga tagapagturo.
Sarili lang nila, magagawa ba nilang pakainin? Hindi. Pero may kanya-kanyang asawa. Sina Manalo at ang kanyang mga milisyo, may kanya-kanyang asawa. Nabubuhay lang po sa limos. Kaya walang magsasabing, kami nga nabubuhay lang sa limos eh. Walang magsasabi. Paano po namin magagawa yung ginawa ng Samaritano kung nabubuhay lang kami sa limos? Walang magsasabi niya. Hindi ang pinakatungkulin po nilang mangaral. Ipinapagawa nga ni Kristo. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Kanino ipinapagawa ito? Sa isang dalubhasa sa kautusan. Hindi, may pondo naman po eh. Kaya sabi ko nga kanina, bawat reliyon may pondo eh. Kaya lang, ang ginagawa ng bawat reliyon, ginagamit na puhunan o kapital. Kasi ang pinakalayunin po nila ay magnegosyo gamit ang reliyon. Magninegosyo sila na hindi sila babayad ng tax sa gobyerno. Naintindihan niyo po ang ibig ko sabihin. Kaya sinasabi ko nga kanina, mawala man po ang korupsyon sa panig ng gobyerno. Kasi po ang kaya ko minsan hindi ko rin masisi yung mga opisyal ng gobyerno. Sinisisi sila. Dahil nakikita ng tao, sila ang may shoulder, nagso-shoulder. Ang totoo po sa Pilipinas, ito po yung reliyon, ito po yung gobyerno. Nasa taas yung mga reliyon. Para maintindihan po ninyo. Ito po yung gobyerno. Pagdating sa pangangailangan sa mga tao, gobyerno binubugbog. Ang problema, yung mga tao, dinadala sa reliyon ng kanilang yaman. Ang pinakakain nila, yung mga walang karapatan magtrabaho. Kung magpakilala sila, mga pastor, mga ministro, mga tagapagturo ng reliyon. Kung minsan, nagyayabang pa nga sila eh. Mayaman po kami reliyon. Pagka nagkasakit ka, nagkaroon ka ng problema, kaanib ka, doon sa pinayaman mong reliyon. Pagka nagkasakit ka, nakikita mo ba reliyon? Pinaaniban mo? Gamitan mo ng lente. Ito, lente. Makikita mo ba yung reliyon mo? Sa panahon ng panggigipit, sa mga kagipitan. Yung may sakit ka na alam. Hindi mo makita yung reliyon mo. Pero pinayayaman mo. Pinayayaman nyo. From voluntary contribution. Kaya ako tinatanong sa inyo, sino ang unang magugutom? Yung walang trabaho o yung walang karapatan magtrabaho? Dapat ang unang magugutom yung deklarado na walang karapatan magtrabaho. Ang problema eh. Napakayaman. Meron siyang bahay sa Forbes Park. Meron siyang samantalang umaasa lang sa limos. Kaya sinasabi ko, huwag na kayong manglimos kapag ka nakikita nyo. Huwag na kayong magbigay ng limos o donasyon. Kung nakikita ninyo ang inyong reliyon, na kayo mismo pinagninegosyohan. Eskwelahan, hospital, dormitory, arena, kung ano-ano. Nakikita nyo na eh. Sa ngayon, dahil sa hirap na hirap ang mga tao, alam niyo po, sinasabihan ng mga tao na magtumalaga na kayo sa gawain paglilingkod sa Diyos. Kuminsan sinasabihan nga ako na malapit na raw ang araw ng paghukom. Alam niyo po, ang mangyayari sa araw ng paghukom, masusunog lahat. Yung bang pag-aari ng reliyon, hindi ba masusunog sa araw ng paghukom? Bakit wala akong makita sa mga tagapagturo ng reliyon? Ito na po yung ipasusunog natin. Kaya nagkaroon tayo ng ipasusunog. Nagsamantala tayo sa mga kaani. Pinaghirap natin sila. Kasi ang mga kaani, sa kabila na sinasabing malapit ng araw ng paghukom, tinuturuan pa sila eh. Nang ganito eh. Tinuturuan sila para lalong maghirap eh.
Pero tuloy-tuloy pa rin ang abulo yan eh. Tinatakot sila eh. Alam niyo kung anong pananakot? 19. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa na dito'y nasisirang tanga. Alam niyo po, pagka binabasa ito ng mga kaanib, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan. Tama yung talata eh. Ang problema, pinayayaman yung reliyon eh. Sino magtatamasa ng yaman ng reliyon? Di bale sana kung araw na ng paghukom. Yung magtatamasa, yung walang karapatan magtrabaho. Kurso pa yung pa. Alam niyo po, sa Iglesia ni Manalo, kurso pa. Ang pagiging walang karapatan magtrabaho. Yung pagdami po nung problemado na ang gobyerno pagka dumami yung walang trabaho. Problemado ang gobyerno. Ang hindi pinoproblema ng gobyerno, yung pagdami ng walang karapatan magtrabaho, na sila ay nagsasamantala sa mga miyembro. Kaya sinasabi ko po, mawala man yung korupsyon sa panig ng gobyerno kung ang mga tao dinadala sa reliyon, ang kanilang yaman, kinikita. Sino po ang mas mapalad sa kanilang reliyon? Yung binibigyan. Bakit mas mapalad yung binibigyan? Walang karapatan magtrabaho. Pero pagdating po sa Biblia, sino po ang mas mapalad? Yun nagbibigay. Pero saan lumulugar yung tagapagturo? Saan nagbibigay? Sa binibigyan. Babasahin ko sa inyo, aklat po na. Kaya nabasa ko na nga kanina, ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10, nagtatrabaho sila. Pero sa kabila po meron po silang karapatan na humingi ng tulong, pero hindi po nila inaasahan. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Dito po sa salita ng buhay. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng ating mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Yesus. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kilalanin ninyo ang inyong reliyon, lalo na sa iglesia. Sino ang mas mapalad? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Sa iglesia ni Manalo, kahit 5 duling, si Manalo at ang kanyang mga ministro, kahit 5 duling, hindi makakapagbigay. Bakit? Umaasa lang sa bigay. Kung magbigay man, nagkukunwari sa pagbibigay. Bakit? Galing sa limos ng mga kaanib. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi sa sariling pawis nila. Kaya sila nakakapagbigay. Sa pawis ng iba. Yung ibinibigay ng mga kaanib. Ang unang-unang dinaya ni Manalo, yung mga ministro niya. Eto tulong nyo, ibalik nyo. Magbigay kayo, magkunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy. Hindi ang pinakatungkulan po nila mga aral. Ituturo ba ni Manalo at ang kanyang mga ministro? Mas mapalad po yung binibigyan. Ang binibigyan po sa amin, naka-aeroplano, nakabahay sa Forbes Park. Kaya paano mo magagawa yung ginawa ng Samaritano na hinalimbawa ni Kristo? Sarili mo lang bilang tagapagturo. Sarili mo lang, hindi mo kayang pakainin. Kaya pinakakain ka lang. Ang problema, pinakakain ka na, nagsasamantala ka. Ginagamit mo yung voluntary contribution na puhunan o kapital para igisa sa sariling mantikang mga kaanib. Kaya nagtayo ka ng hospital, nagtayo ka ng eskwelahan, nagtayo ka ng arena. Mga kapatid, anong kikitain niya? Ang lumalabas sa iglesia ni Manalo na ang kanilang source of income, voluntary contribution lang. Kaya kasi laging ikinakatwiran ng karamihan. Kaya hindi daw po sila nagtatrabaho
Dahil ang pinakatrabaho nilang mangaral. Hindi nga sila nagbabasa ng Biblia. Sila po ay magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Subukan nyo ang Iglesia ni Manalo, lalo na yung mga ministro. Kung babasahin nila, Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10. Gawa 18:3. Gawa 20, Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Lalo pong nilang hindi babasahin to. Ito po, babasahin ko sa inyo. Ikukumpara nyo sa mga tagapagturo ng reliyon. Lalo na kay Manalo. Si Manalo po naka-aeroplano ha. May bahay sa Forbes Park. Babasahin ba niya itong talatang ito? O ituturo ba nila ito? Ito, babasahin ko sa inyo ha. Unang Korinto Kapitulo 4, talatang 10, 11, 12, 13. Kami mga mangmang dahil kay Kristo. Ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, datapot kami ay walang kapurihan. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami. Wala kang karapatan magtrabaho. Kumakain ka, may kotse ka, may bahay ka, may bahay ka sa Forbes Park. Meron kang eroplano. Sasabihin mo bang nagugutom ka? Hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami. At mga huhuwaw. At mga hubad. Ito po yung mga tagapagturo ito ha. Hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami. At mga huhuwaw. At mga hubad. At mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. Kasi Manalo nga, bumili ng bahay sa Forbes Park. Batay doon sa report ng politiko. Yun po ang isa sa mga pinagkaguluhan ng Iglesia ni Manalo. Kami na magpapagal at nangagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala, kami na nagpapala. Bagamat mga pinag-uusip, ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri, ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanglibutan. Si Manalo ba masasa? Kaya ipinagmamalaki nga nila na ang kanilang reliyon ay napakayaman. Sa kabila na ipinagmamalaki nila, sila'y naghihirap. Bakit? Dinadala sa reliyong kanilang yaman. Kaya pagka pinababasahan mo ng talata ng Biblia, ayaw. Masasabi mo bang si Manalo, yagit? May bahay sa Forbes Park. Meron siyang aeroplano. Meron siyang magandang opisina. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Kaya yun ang sinasabi kong pilit. Mawala man ang korupsyon sa panig ng gobyerno kung ang mga tao dinadala sa sarili ang kanilang yaman. Hindi uulad ang isang bansa. Manaba itong mga reliyong ito nagnenegosyo na hindi nagbabayad ng tax sa gobyerno. Kaya sa ngayon, bugbog sarado ang mga opisyal ng gobyerno sa nangyayaring krisis. Nagkaroon po ng rally si Manalo na yung pangalawang rally niya na ang motibo transparency for better democracy o accountability. Bakit si Manalo hindi niya ilahat kung anong source of income niya? Si Manalo. Bakit hindi niya i-declare na kung anong source of income niya? Alam niyo po kung paano sila mandaya. Ang pinalalabas nilang source of income, voluntary contribution lang. Batay sa kanilang pandoktrina. Kaya ganyan po sila nakakapandaya sa maraming tao. Ang pinalalabas nilang source of income, voluntary contribution. Si Manalo walang puhunan. Walang sariling puhunan. Kumbaga, walang naman sariling pera. Si Manalo walang sariling pera. Sinasariling pera, meron. Kaya kawawa po yung mga miyembro. Kaya lahat ng ibigay niya sa kanyang mga miyembro, katulad ng pasugo, may bayad. Pag-aaral sa pagkaministro, may bayad. Bakit kapag ka
sa panahon ng krisis, hindi nakikita ang reliyon. Lalo na kapag may sakit ka, may pangangailangan, gamitan mo na ng lente. Hindi mo makita ang reliyon mo. Eh bakit? Bakit hindi mo makita ang reliyon mo sa panahon ng Alam niyo po, kung matalino po kayo sa Biblia, ang pagbibigay ng abuloy para sa mga mahihirap eh. Hindi po dun sa mga nakakapagpahirap. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ang dahilan kung bakit magbibigay ng abuloy. Hindi po masamang magbigay ng abuloy. Kung tama, eh sinong dapat bigyan ng abuloy? Batay na rin po sa Biblia. Ito po yung binabasa ng Iglesia ni Manalo. Roma, Kapitulo 15, talatang 25-26, pasingin sa magandang balita Biblia. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yun, at talaga naman dapat nilang gawin, sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nilang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Ikaw ba nakikita mo na ang binibigyan mo? Meron siyang eroplano, meron siyang bahay sa Forbes Park, nag-uopisina. Magbibigay ka pa ba? Tuturuan ka ng mga masusunog yan sa araw ng paghukom. Bakit yung pag-aari ninyo masusunog sa araw ng paghukom? Eh bakit yung pag-aari ng reliyon? Bakit walang magturo? Ito na po yung mga ipasusunog natin sa araw ng paghukom, mga kapatid. Eh bakit di mo pa ibalik yung mga ninanakaw mo sa mga miyembro? Kaya kung minsan, naalala ko si Marcoleta. Alam nyo, ginagamit nilang si Marcoleta para sabihin na 65% na yung mga naghihirap. Eh paano hindi maghihirap? Bukang bibig ni Marcoleta na big fish. Siya pala. Kaya kung hindi kumilo si Manalo, baka wala na sa Senado siya ang sinasabi ni Ping Lacson. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, ang paghihirap ng tao, narito yung mga walang karapatang magtrabaho, mga tagapagtaguyod ng reliyon. Silang mayayaman, silang may pera. Bakit hindi ituro ng gobyerno? Oh, may mga reliyon kayo. May sakit ba kayo? May hospital ang inyong reliyon. Hindi kayo makapag-aral? Nandiyan ang mga reliyon nyo. May mga eskwelahan. Eh wala. Kaya sinasabi ko, ito po yung gobyerno, mga opisyal, ito po yung reliyon eh. Dapat balance. O dapat umakyat pa nga ang gobyerno. Para lagyan niya ng tax sa mga business activities ng mga reliyon. Dahil hindi pinakikinabangan ng mga miyembro ang mga pag-aari ng reliyon. Kaya dapat turuan ng mga tao na huwag na magdala ng yaman sa reliyon. Eh lalo na sa Iglesia ni Manalo. Sa araw ng linggo, 4 na beses, pero Webes. 5 beses ka magbibigay. Pagkatapos hindi naman sasabihin ng ministro, may miyembro ka ba? Ay, meron ka bang anak na pwedeng mag-aral sa eskwelahan? Meron ka bang anak na pwedeng mag-aral sa pagkaministro? May bayad. Bibigyan ka namin ng pasuko, may bayad. Wala naman magsasabi. Palilitawin nila na ang kanilang reliyon paglilingkod sa Diyos. Pero pagka pinansin mo, pagdinegosyo yan eh. Kaya dito natin kailangan ng gobyerno, mga opisyal, kung matitinulog mo. Kaya lang ang naglalagay po ng mga politiko sa atin ipinagmamalaki ni Manalo na siya. Kagagawan ni Manalo kung bakit ang mga politiko ay kurang. Bakit walang matinong politiko? Kasi si Manalo nakakapagdikta sa panahon ng eleksyon. Bakit? Lahat ng pabor, hinihingi niya. Kaya walang titino. Asahan nyo na.
Hindi, ang pinag-uusapan ngayon para maibsan yung paglala ng kahirapan. Mangyayari at mangyayari talaga. Kaya pagandahan na natin. Pero sana ang unang magugutom sana, hindi po yung nagtatrabaho, kundi yung walang karapatan magtrabaho. Ang problema, pinayayaman ng mga tao, yung walang karapatan magtrabaho. Kasi po, ang pinakatungkulin daw po nila, magturo, mangaral. Pababasa mo ng Biblia, ayaw naman. Kaya naghihirap ang mga tao. Kasi, tinuturuan nila na magdala ng yaman sa reliyon. Binibigyan sila ng libreto, kung ano-ano. Kaya, alam niyo po kung bakit nangyayari ito. Nangyayari yan. Kasi sa bawat isa sa inyo, ang inyong kinikilalang mga tagapagturo, hindi nyo kasi pwedeng turuan. Ang mga tagapagturo nyo, hindi nyo pwedeng turuan. Sa panahon ng pagtitipon, kung tutuusin, dapat magkaroon po kayo ng karapatan na turuan ang inyong mga kinikilalang mga tagapagturo. Ang nangyayari po, hindi nila binabasa ang mga talatang ito. Babasahin ko po sa inyo. Alam niyo po, suriin ninyo ang inyong kinikilalang mga pagtitipon ng pagsamba. Ang inyong pagsamba, wala pong, kahit na magaganda yung kapilya nyo, walang silbi. Dahil hindi tamang pagsamba ang ginagawa niyo. Dahil wala kayong karapatan magsalita sa inyong kinikilalang tagapagturo. Hindi nyo pwedeng turuan. Sasabihin nyo, kapatid pinakakain ka na nga namin. Binibigyan ka na namin ng kotse. Bakit di ka pa maghanap ng tuturuan? Bakit di mo isama yung asawa mo na maghanap ng tuturuan? Gusto mo, dadalhin pa namin sa kapilya yung tuturuan mo? Doon sa tinatawag na pamamayag? Pagkatapos yung mga ini-invite namin, pakakainin pa namin. Walang magsabi kasi ng ganyan Bakit? Wala silang karapatan magsalita sa kinikilala nilang tagapagturo. Kung tutuusin, kung palabasa kayo, ito babasahin ko para maintindihan natin. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika. Meron namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikauunlad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3. Alin-alili sila. At kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarili sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob. Teka muna, sa Iglesia ni Manalo, hindi na pwedeng sabihin kaloob. Kasi may bayad na yung pag-aaral sa pagkaminis. Ang mga tagapagturo nila, nagbayad sila sa kanilang ginawang pag-aaral. Kaya hindi mo pwedeng sabihin kaloob. Tuloy. 29, ulitin natin. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo roon, ito na yung karapatan niya. At kung ang isa sa mga nakaupo roon tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Dito muna. At kung ang isa sa mga nakaupo roon tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Ang titigil po yung 2 at 3. Magsasalita yung nakaupo. Sa inyong pagsamba, ginagawa niyo ba? Kasi po karamihan, lalo na sa Iglesia ni Manalo, walang Biblia ang mga tumutugon sa tinatawag nilang pagtitipon. At kung ang isa sa mga nakaupo ro'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Bagamat sapagkat kayong lahat ay maaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Halimbawa, sa Iglesia ni Manalo, sa Iglesia ni Manalo, yung ministro, binasa niya yung 6. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6.
tumalon siya ng 12, 13, 11, 12. Eh, nasan yung 7, 8, 9 hanggang 10? Nawawala. Hanggang ngayon, hindi ko itinuturo. Tulad nito, sa binasa natin, ang may karapatan magturo sa tunay na pagsamba yung tumanggap ng kaloob. E paano mo sasabihin sa iglesia ni Manalo? Kasi nagbayad sila. Ang kaloob po, ibinibigay ng Diyos na walang bayad. Gifted. Eh sa iglesia ni Manalo, hindi pwede. Kaya hindi po nila binibigyan ng karapatan na magsalita yung mga miyembro. Eh kapatid di ba utos ng Diyos na magbigay ng abuloy? Paano ka makakapagbigay? Galing sa tulong, ipapakita mo lang sa amin? Walang magtuturo niyan. Yung sikretong ng ganyan, wala. O kapatid mas mapalad pala yung binibigyan sa atin. Marami pala tayong ipasusunog sa araw ng paghukom. Ang nangyari, pinaghirap yung mga kaanib. Kumbaga, ang mga kaanib, ginawang slave, alipin. Habang buhay kayong aalipinin ng reliyon. Tapos naghahanap kayo ng pag-unlad. Kasi yung iba, may nangangatwiran. Di po ba pagka nagbigay ka ng kaunting ani. Nagbigay ka ng marami, wala kayong aanihin. Yung tumatanggap ng abuloy o yung tumatanggap ng tulong, walang hinihasi kumaani ng marami. Bakit? Yung tumatanggap kasi ng abuloy, hindi naman naniniwala sa Diyos Katulad din ng Manalo, ang kanyang mga ministro, hindi naman naniniwala sa... Bakit di nyo sabihan yung si Manalo ang kanyang, mingi ka ng biyaya sa Diyos, manalangin ka, araw at gabi. Hindi hihingi yun. Kanino manghihingi? Di sa mga miyembro. Paano ka tatanggap ng kaunti? Mas maganda po yung, kumisan, napapansin ko, umanib ka sa iglesia ni Manalo, tumaya ka ng tumaya, wala kang panalo. Tumaya ka sa wedding, tumaya ka sa sugal, grata ka, may tiyak na panalo ka sa iglesia ni Manalo, wala. Yun ang pagkakaiba ng sugal sa iglesia ni Manalo. Bakit di nyo turuan ng mga ministro na, para kumain ka? Alam naman nila na kung ano yung utos Sa pawis ng iyong mukha, yun ang sumpa sa lalaki. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka. Sa iglesia ni Manalo, sa pawis ng iba, kumakain kayo. Yun ang bigay ng mga. Ano mang gagawin ng mga tao? Magtrabaho man na magtrabaho. Kung dinadala mo sa reliyon ang iyong yaman. Ang pinayayaman mo, yung walang karapatan magtrabaho. Kaya walang pag-ulad na mangyayari. Bakit di natin turuan yung mga tagapagturo ninyo ng mga salita ng Diyos? Bakit di natin turuan? Katulad ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Gawa 18, 3. Gawa, Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Marami pa. Ito po ang aking naipaglingkod. Maraming salamat sa inyong lahat.